ng mahabang talumpati po ng Pangulong Marcos nung pong nagdaang ika-4 niyang SONA. Alright, ito ho yung dulong bahagi ng kanyang SONA. Balikan po natin, namnamin po natin, pakinggan po natin ng mabuti. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Yan po yung dulong bahagi po ng SONA ng Pangulo ng 2025. Girl, grabe, no? Mukhang mamaya, katakot-takot na palakpakan ulit ang maririnig natin sa Pangulong Marcos Jr. Di ba yun yung usual na binibilang kasama dyan? Hindi lang yung red carpet ang inaabangan. Kasama dyan yung standing ovation, kasama po dyan ang palakpakan. Pero dun sa maiksing pagbabalik tanaw natin sa naging pahayag na ito ng Pangulong Marcos Jr., dami ko pa rin hinahanap. Okay, sige. Oo, So himayin natin yung last part na ito. Sige, oo. Ngayon, yung pong mga nagpapalakpakan doon sa gallery, again, with all due respect, hindi ho naman lahat, marami doon ang contractors. Yan. Marami doon ang nakipalakpak po, pero the truth is, bahagi nga sila noong mga pinatatamaan ng presidente. Pero ito nga po ngayon siguro, no, maganda rin pong patamaan natin ang mismong nangako dito po sa nagdaan niyang SONA. Kasi mga kapatid, sa dulong bahagi po ng SONA ng Pangulo, sinabi niyang hindi na raw po dapat magpatuloy pa ang kalakaran na ito. Ika niya, no?
Isa sa publiko raw po ng Pangulo ang listahan ng palpak na flood control projects pati na mga ghost project. Meron pong sinasabi na yung pong isumbong sa Pangulo website, di po ba? Pero doon po sa isumbong sa Pangulo website, ito po yung magsusumbong ka and then mismo doon meron din po mga listahan ng proyekto. Pero yung pong sinasabi na actual na ho, pinakabago na listahan talaga ng ghost projects, mukha pong hindi napagtagumpayan nila yon. Totoo po yan, di po ba? Kasi wala. Isa sa publiko daw po ang mga audit na gagawin sa mga proyektong ito. Ang dami pong proyekto. Audit, nung una po, ang isang Vince Dizon, very active. Pero kung inyo hong napansin, kinalaunan po, parang lumalaylay na hanggat sa nawala na po, kumbaga sa eksena. Manaka-naka na lang po, pabugso-bugso na para bagang ulan sa panahon ng habagat. Yung kanya pong performance, dito ho sa mga proyektong ito. At ika po ng Presidente, sa mga susunod na buwan, makakasuhan, ito po yung words niya, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yan po ang sinasabi niya, ha? Sa buong bansa. Malalaman daw ng taong bayan ang buong katotohanan. Ngayon, may dulo pa ho ito, mga kapatid, no? Ang sinasabi. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala at sangkot. Kailangan daw hong may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So yun po ang hinihintay ng marami. But truth, di ba? Truth is, in fairness, hindi ho lang naman yun ang laman ng SONA eh. Pero ito ho yung tumatak sa atin, sa ating kaisipan. Kasi po ito yung, kumbaga ito ho yung pinaka-controversial, pinalakpakan, standing ovation, at dulong-dulo. Pero meron siya mga binanggit pa ho sa SONA tungkol nga sa pagpapalago ng industriya, pagpapakulong sa mga mapagsamantalang rice traders, yung pagpapainam po sa pork production, sa palay production, na ngayon po naman inaamin na ho ng lahat, no? Yung nasa pork industry na import tayo ng import. Yes, no? padami ng padami. Padami ng padami ng imports. Kasi nga po, hindi ho nagtatagumpay ang ating gobyerno dahil din po sa ASF at ilang pa hong problema nga sa produksyon ng karne. Tama. Pati ho sa energy ngayon, tayo ang pinakamataas sa buong Southeast Asia. Correct. Nalampasan na po natin ang Singapore sa per kilowatt hour. Pero doon sa kanyang SONA, kasama din po yon. Yung ika niya po ay pagsiguro po na madadagdagan ang supply natin ng kuryente. Maliban dyan, yung po rin magpapanagot doon sa mga joint venture sa water district. That time, kitang-kita ho naman, sino ho bang makapangyarihang pamilya ang nasa likod ng mga joint venture na ito na pagkarami-rami? Hindi po ba? Pati, ang dami ho ito, mahaba-haba ito, pero yung dulo nga, doon tayo nakafocus. Kasi nga pati ho itong mga negosyante nagsasabi na yun ang hinihintay namin. Siguro nag-aatibili lang po magsabi ho ng mga pangalan si Ginoong Ortiz Luis, no? Oo naman, nag-iingat. At di mo naman yun na maiaalis sa kanila na mag-ingat. Sabi niya nga kanina, nagtataka kami, di ma-filean ng kaso. May inaantay nga daw silang makulong. Na inaantay din po ng karamihan. Ngayon, mga kapatid, yung binabanggit na presidente sa mga susunod na buwan, ito po ay kanyang SONA ng July 28, 2025. Alright, so July 27 ngayon, naka-12 buwan na po. Baka sabihin din kasi mahirap din na mamadali. Baka din naman kasi magkaroon ng dismissal. Oo, dapat airtight ang kaso. Ilang beses na natin narinig yan. Pero, yung mahiya naman kayo na sinasabi niya, yung nga po ang title lang atin pong think about it, mahiya kaya ang mga walang hiya.
Kasi mukha pong ang iba, na mga contractors, tuloy pa rin po ang ligaya. Yung kanila pong uri ng pamumuhay. Kaya mukhang yung mga pinatatamaan ng mga walang hiya, talaga namang wala nang hiya. Hindi nahihiya. Hindi Mas nahihiya. kumakapal ang pagmumukha. Kasi nga, naiisip siguro nila, no? Ako lang to, partner, baka nasa utak nila. Hindi, wala naman nakulong eh. Kung may nakulong man eh. I mean, may nakulong bang congressman? O baka mali lang ako? Hindi, Wala nagtatanong pa. ako. Wala pa. O, kita mo? Nagtatanong lang ako. May Wala nakulong pa. bang congressman, partner? Wala pa. Siguro kung ikaw kasama ka dito sa pinatatamaan ng Pangulong Marcos Jr. dun sa kanya nakaraan na SONA, ang nasa utak mo niyan, nakukulong Oo. Okay. Tuloy ang ligaya. Pwedeng gano'n na nasa utak di ba? O pwede naman naglaylo kahit papano. Uy, ako. Baka ma-special mention tayo ulit sa susunod na SONA. Kalma-kalma lang tayo. Pero parang hindi gano'n yung nakikita ng tao. Sige. Ate lang pong tatawagan muna ho ang ating mga pulis dito po sa NCRPO para ho natin malaman ang kanila pong ginagawa ngayon na paghahanda din dito po sa maramihang mga protestang ito. Ang mga kapatid, para po doon sa mga gusto ho maghayad ng kanilang damdamin